Sa umaga po ito, salamat po sa Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan po sa ating mga buhay. Personally po, ako gusto rin po magpasalamat sa Panginoon for sustaining me, especially this week po. Talagang very tiring but rewarding ang pinagawa ng Panginoon. Pero praise God kasi nandito pa rin po tayo. Okay? Amen ba? Amen. Amen. Now, this morning po tayo po ay magpapatuloy dito sa ating pag-aaral dito sa Book of Romans. Sakto po, ang ating verse ngayon ay Romans chapter 12. Nung nakaraang camping ko namin ay Romans chapter 12 ang aming pinag-aralan, no? And alam ko na si Lord ang mag-orchestrate ng lahat ng bagay. Dito po sa ating series po, for the last 2 months, ay pinag-aralan po natin ang gospel. Okay? Yung gospel. I hope na ilatag na po natin yung paliwanag patungkol po sa gospel. Sa nung month ng March at saka April. In-explain po natin yung gospel. In-explain natin from chapter 1 hanggang chapter 11. Naintindihan niyo na ba yung gospel? Ha? Patabulan na? Kaya po, simula po sa Sunday na ito, itong buong May, nasa season 2 na po tayo. Nasa part 2 na po tayo dito sa ating gospel series, no? Kaya, starting this morning po, focus po tayo dito sa Gospel Express. Now, Gospel Express. Natapos na natin i-explain yung gospel. Ngayon naman po, ay isa sa pamuhay naman natin yung gospel. Kaya this month, ang ating pong focus is paano mo ma-apply yung gospel. Kung talagang naintindihan mo yung gospel, ay meron itong epekto, meron itong impact sa buhay mo. Hindi pwedeng wala. Kasi, sabi nga natin, ano ang gospel? Ang gospel ay galing sa Diyos. Ang gospel ay nakapokus sa ating Panginoon Kristo. Ang gospel ay kaya niyang magbago ng ating buhay. That's why, kung naintindihan natin yung gospel, it will transform our lives. Okay? Now, meron akong tanong po sa inyo ngayon, sa umaga po na ito. Let us reflect po sa buhay natin. Meron akong tanong. Are you living your best life? Are you living your best life? Pinapamuhay mo ba yung best life mo? Yung best, parang feeling mo, nakita mo yung sarili mo ngayon sa panahon na ito, sa buhay mo, sa status ng buhay mo ngayon, I am living my best life. Talagang I totally parang I'm totally satisfied what God is doing in my life. And ano yung ginagawa ko ngayon? Are you living your best life? Ha? Amen? Parang tumami Okay. Now, pero, what is best life? Ha? Amen? Walking by with Jesus, no? Now, for some people kasi, yung best life is to have a good life. No? To have a good life. Sabihin, may magandang bahay, may mga sasakyan, nagta-travel, wow. No? That is all good, no? But, iyan ba ay best life? Na meron kang comfortable life, no? Alam niyo sa Bible, si Lord po, sino dito naniniwala na gusto ng Diyos na mamuhay ka, isa pamuhay mo yung best life mo. Yun ang gusto ng Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Now, ano ba yung best life para sa ating Panginoon? Sa Romans chapter 12 verse 2, ang best life po is the will of God. No? The best life is to live in the center of the will of God. The center of the will of God. Ibig sabihin, outside of the will of God, I think, masasabi natin, not the best life. In fact, kung lalayo ka pa sa Diyos, it will be your worst life.
But if you are in the center of God's will, nasa sentro ka ng kalooban ng Panginoon, that is the best life. Bakit po? Ang sabi po ng Romans chapter 12, verse 2, sabi po dito, then you will learn to know God's will for you. God's will for you. For every one of us. Ano daw po yung God's will? Is good. God's will for us is good, pleasing, and perfect. What is God's will? I think itong God's will na ito mag-define sa atin our best life. Yung best life na pwede natin may sa pamuhay dito sa mundo na ito. Yung life natin, good. Not only just good, pleasing, and perfect. Mabuti, tanggap-tanggap, at ganap sa ating Panginoon. Pag sinabi natin good, it benefits your life. No? But sometimes po, what is good is not the easy life. What is good for us, ano mo yung mabuti sa atin, ay hindi yung madaling buhay. Kasi yung mabuti sa atin, sometimes pinapadaan din tayo ng Diyos sa mga pagsubok ng ating buhay para mas lalo nating maranasan yung kabutihan ng Panginoon. Pleasing. Ibig sabihin ng pleasing po, katanggap-tanggap sa Diyos. It honors God. Perfect. It leads to maturity, completeness. Nagmamature ka sa buhay mo. Kaya yung best life is God's will for your life. Good, pleasing, and perfect. Now, are you living your best life? Good, pleasing, and perfect? Ha? Now, meron pong isang businessman na bakasyon po siya doon sa probinsya. At doon sa probinsya na yun, meron pong palaisdaan. No? At doon sa palaisdaan na yun, meron pong mangingisda, of course. And then, nakita niya yung mangingisda, medyo late na siyang nangisda. At nung nanghuli siya ng isda, ay konti lang yung huli niya, pinangisda niya. Ang tanong ng businessman sa kanya, sabi niya, bakit konti lang hinuli mo? Dapat maaga kang, kasi businessman di ba? Pag businessman, talagang occupied talaga yung By the way, parang nagbakasyon siya para makapag-unwind. No? Pero pag businessman ka kasi, parang occupied yung lahat ng oras mo. Para makapag-rest lang, makapag-relax lang. Sabi nito sa fisherman, bakit konti lang yung hinuli mo? Dapat madami. Kasi, kung pupunta ka dito ng mas maaga, madami kang mahuhuli. Tapos, yung huli mo ay pwede mong ibenta. Tapos, pwede kang magnegosyo at pwede kang yumaman. At pag yumaman ka na, pag nakaipon ka, pwede ka nang mag-retire. Sabi niya, ano mo gagawin ko pag nag-retire po ako? Pag nag-retire ka, is pupunta ka sa isang lugar na tahimik, papahinga ka, sama mo pamilya mo, tapos mangingisda-ngisda ka na lang. Tapos biglang napangiti yung fisherman. Sabi niya, gano'n na po yung ginagawa ko ngayon Gano'n na po ginagawa ko. Nagpapahinga ako, kasama ko yung family ko, tapos nangingisda-ngisda na lang ako. Talaga no? Sometimes, ano ibig sabihin? Sometimes, yung best life natin is yung magkaroon ka ng napakadaming bagay. At the end of the day, babalik ka pa rin dun sa basic life. No? Yung pinakasimpleng buhay lang din. But, my point po is, to live a best life po is living in the will of God. Amen? Now, kaya po ang ating title po this morning is, a surrendered life is the best life. No? A surrendered life. A surrendered life is the best life. Gusto niyo bang maranasan yung best life? Amen. We should surrender our life to God. Maraming tao gustong sumunod sa Diyos.
Maraming tao gustong mabago yung kanilang buhay, no? Gustong magamit ng Panginoon. Pero ano po ba ibig sabihin ng i-surrender natin o ialay natin yung ating buhay po sa Panginoon? Kaya ngayong umaga po, i-discuss po natin how to surrender our life to God para ma-experience natin itong best life na ito. Alam niyo po, sa pagsunod sa Diyos ay kailangan mo talagang, sabi nga kanina ni Sister Goldie doon sa binasa niyong verse, no? If you want to follow Christ, deny yourself, take up the cross, and follow me. And that is the best life. Yung sundin mo ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Dahil tatlong bagay po dito sa ating verse, Romans chapter 12, verse 1 and 2, na pwede nating matutunan. Number 1, how to surrender your life to God and to experience the best life is yung number 1 is reason to surrender. Ano ba yung reason? Bakit natin surrender yung ating buhay sa Panginoon? Ano ba yung response of surrender? Ano ba yung gagawin natin? Okay, sinurrender ko na yung aking buhay sa Panginoon. Binibigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Anong gagawin natin? And then, yung renewal that sustains surrender. Sapagkat, madalas kasi, we surrender our life to God, no? Pero hindi yan, yung init mo sa Panginoon, yung alab mo sa Diyos, hindi yan automatic na tuloy-tuloy yan. Tama? Kaya yung mga galing sa youth camp, nakita ko nung second night, ano kayo, surrender, yung biiyak talaga kayo, no, hindi natin naalagaan yan, kailangan natin laging mag-renew, no, para masustain yung ating surrendered life. Okay? Ayan, reason to surrender. Because of God's mercy. Bakit tayo magsusurrender? Kasi po, dahil po sa naranasan nating God's mercy. Which is yung topic natin last week. No? Kaya sabi sa verse 1, Therefore, pag sinabing therefore sa Bible, pag nakita natin yung salitang therefore sa Bible, o yung salitang kaya nga, ano po ang gagawin natin? Therefore, anong gagawin natin? Ano pong gagawin natin? Susundin? Okay, pag nakita natin yung salitang therefore sa Bible po, ano ba tawag dito sa grammar, English grammar? Basta, i-research yun na. Okay, preposition ba? Ano ba? Basta ganun. Therefore, pag nakita natin yung salitang therefore sa Bible, okay, ano po? Datapwat sa Tagalog or kaya nga sa ibang translation, kailangan natin babalikan natin yung mga previous chapter, previous verses. Kaya pag nakita niyo yung salitang kaya nga, datapwat, subalit sa Bible, merong, para maintindihan natin yung sasabihin niya, kailangan mong babalikan yung una niyang sinabi. Okay? Naintindihan niyo po? Kaya sabi niya, therefore, kaya nga, I urge you. By the way, dito, ang ginamit ni Paul na salita is I urge. Hindi siya command, kundi para bang, kasi hindi na kailangan iutos to eh. Yung pag-surrender ng buhay natin sa Diyos, hindi na kailangan iutos. Bakit po? Kasi, meron kang naranasan sa buhay mo. Kaya sabi dyan, therefore, I urge you, brothers and sisters. Ito po ay, itong instruction ni Paul dito sa Romans chapter 12 ay para po to sa mga believer, brothers and sisters. Sabi dyan, in view of God's mercy. Bakit daw natin iso-surrender yung buhay natin sa Diyos? Kasi po, dahil sa mercy ng Diyos. In view of God's mercy. Bakit mo ialay yung buhay mo sa Panginoon? Kasi naunawaan mo yung mercy ng Diyos. Bakit mo ibibigay yung buhay mo sa Panginoon? Bakit ka susunod sa Diyos? Kasi naunawaan mo yung mercy ng ating Panginoon. Amen? Ano ba yung mercy of God? Di ba, last week, natandaan natin, discuss natin, sabi natin, para ma-appreciate natin yung mercy, maintindihan natin yung salitang justice. Yung justice po, makukuha mo ang nararapat sa iyong parusa. Justice, yun po yun. Merong, kumbaga, katarungan. Nagkasala ka, paparusahan ka. Pero yung mercy po, yung mercy, hindi mo nakuha ang parusang nararapat sa iyo. Yan yung mercy.
Dapat kang parusahan, lahat tayo dapat parusahan, pero hindi binigay ng Diyos. And then yung grace naman, is binigyan ka ng pagpapala na hindi naman karapat dapat. That is grace. Last week, nagbigay ako ng illustration. Ako, magbibigay ulit ako ng illustration ngayon. For example, exam. Exam. Okay? Nag-exam ka, tapos nahuli kang nangopya. Exam, nahuli ka ng ngopya. Nalala ko dati nung sa college po, no, yung teacher ko po, pag nag-exam kami, naka-shade siya, black na shades, tapos nagalit ko siya doon, no? Hindi nakita yung mata niya. Kasi nagagalit lang siya, tapos di alam ng mga estudyante na sabi na pala nakatingin, no? Ganon. Then, nahuli ka, no? Nangopya ka, tapos tinawag ka. Tinawag ka ng teacher mo. Halika dito. Nahuli kita ng ngopya ka. Now, yung justice, anong justice doon? Bagsak ka na. Kasi nangopya ka. Pero, ang mercy, ganito. Nahuli kita ng ngopya, pero pinapalagpas, pinapatawad ka kita. Yan yung mercy. Ano yung grace? Ang grace ay, nahuli ka, pinatawad ka, ginawang perfect yung exam. That is grace. No? That is grace. Tayo, ganun din. Nahuli tayo, alam ng Diyos, kasalanan tayo, pinatawad tayo, at binigyan niya pa tayo ng best life. That is grace of God. Hindi ginawa ng Diyos, okay, pinapatawad na kita, pero bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganon. Kundi, pinatawad kita, meron ka pang grace at ma-experience mo yung kabutihan, kasaganaan, at pagpapala ng Panginoon. Pwede ka pang magamit ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian, and that is the grace of God. Amen? Amen po ba? Kaya nga, we surrender, hindi para mahalin ka ng Diyos, kundi mahal ka ng Diyos, kaya mo, surrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Pangalawa po is response of surrender. Offer your life to God. Ang sabi po sa sunod na verse, o sa verse 1 pa rin, ang sabi doon, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Dahil naintindihan mo yung mercy ni God, no? Ang gagawin mo na ngayon ay i-offer mo yung sarili mo sa Diyos. You offer your bodies. Kaya nga sabi dyan, no? Hindi lang yung puso mo, hindi lang yung kagustuhan mo, kundi yung lahat sa iyo. Offer your body to God. Alam niyo po, ang kausap kasi ni Paul dito is yung mga Romans. Ang mga Romans po, ang pagtingin nila sa physical body ay masama. Ito, masama. Hindi sila naniniwala, kaya hindi sila naniniwala sa si Jesus nagkatawang tao eh. Kasi nga, ang tingin nila sa body ay masama. No? Pero si Paul, sabi niya, dahil pinatawad na kayo ng Diyos, nilinis na kayo ng Panginoon, you can offer your body to God. Sabihin, yung ating mga kamay, yung ating mga labi, yung ating mga paa, yung ating buong nating pagkatao ay pwede nating may offer sa Diyos. Tama? Kaya, pag umaawit tayo, we can extend our hands to the Lord. Bakit ino-offer natin yung ating mga kamay sa Panginoon? Sumisigaw tayo. Umaawit tayo sa Panginoon. Tama? Tama po ba? Amen. Sa Old Testament, ang ino-offer po ay yung animal sacrifices para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Pero sa New Testament po, by the way, in-explain to ni Brother King doon sa youth camp ni Tetelestay, no? Yung offering of your body, sabi niya, is kinote niya yung Old Testament. Sa Old Testament, animal sacrifices. Pero sa New Testament, si Jesus ay in-offer niya yung kanyang sarili para sa atin. Kaya naman, tayo din ay ni-encourage tayo ng Bible na i-offer yung ating katawan sa ating Panginoon. Amen? Your whole life,
to God. You offer your life as a response, no, to God's mercy. Ang sabi ng Bible sa atin, this is your true and proper worship. Kaya worship is a lifestyle. Hindi lang dito, pagtugtog, pag-awit, no, pagtaas ng kamay, pag-play ng music, hindi lang pag-preach. Ang pagsamba po is a lifestyle. It's your body as a living, buhay, no? Sa Old Testament pinapatay, sa New Testament buhay na pagsamba sa Diyos. Yung buong buhay mo. Once na naranasan mo yung mercy ng Panginoon, ay buong buhay mo ay gagamitin mo para sa Panginoon. Gusto niyo bang malaman yung ano yung true worship? Yung buhay mo, buong buhay mo ay i-offer mo sa Panginoon. Alam niyo kahapon, din ako ng kasal, ninong ako sa kasal kahapon eh. No? Tapos yung mga kasama kong ninong, ano na eh, walang buhok, puti na yung buhok. Nag-accept lang ako kasi yung kinasal eh yung inaalagaan ko dati nung high school sa campus. Tapos yun, nakakilala sa Panginoon, tapos naglingkod din sa Diyos. Alam niyo, nakakatuwa lang, no? Kasi, mabuti talaga ang Diyos eh. Kasi yung tao na yon, nung pandemic, medyo humiwalay yun sa church. Yung kasi, yung bahay kasi nila, medyo malayo sa church eh. Kasi inawin namin sa campus. And then, yun, after, kasi 2015, nag-ano siya, sa sendok namin, tapos inala niya yung buhay sa Panginoon, nabaptize, tapos nag-involve sa ministry. Pero ng pandemic kasi, dahil long distance, malayo yung bayan sa church, kumbaga, na-inactive siya. Pero alam niyo bro, before kasi siyang kinasal, sabi ko, meet muna tayo, usap tayo, kwentuhan tayo. Akala ko kasi parang biglaan yung kasal niya, 1 month, parang invitation lang. Sabi ko, baka may problema to, baka may baka pinilit or ng magulang. Kaya nung minute ko siya, nagkwento siya, hindi naman. Ang nangyari sa kanya, yun nga, lumayo siya sa Panginoon, pero nakita niya yung kabutihan ng Diyos. Kasi, nawala yung lola niya, nag-alaga sa kanya, yung tatay niya, namatay, kasunod lang. Tapos nag-aral siya, working student, nakagraduate siya. Tapos ngayon, nagtatrabaho siya sa Taguig. No? At okay yung buhay niya. And ito lang pinapasalamat ko sa Panginoon eh. Kasi, minsan kahit lumalayo tayo sa Diyos, pero mabuti ang Diyos. Yung kamay ng Diyos ay nasa Kanya. At kahit po bumabalik siya sa ministry, sa church, at kasama na yung kanyang pamilya. And then, bakit ko po nasabi? Kasi, alam niyo po, simula po nung youth ako, tapos nag-aaral ako sa seminary, talagang inalay ko rin talaga, pero pasensya na po na, kasi gagabi, habang nandun sa kasal, and na-meet ko rin kasi yung mga small group ko, nagtipon-tipon din kami. Tapos habang nagpa-picture kami, naghanap ako ng picture namin na lumang picture, tapos nakita ko lang yung mga during 2016 hanggang bago mag-pandemic, is dalawa ang church na pindiling ko lang ko. And then talagang sobrang pagod, talagang dami talagang Pero alam niyo po, doon ko naranasan yung best life. Yung pinakamasaya na pagdiling ko sa Panginoon. Kaya nga, itsura ko dati ganito eh. Tingnan nyo, parang mambabalot. Di ba? Pero medyo umayos naman yan. Ayan, yan. Pero alam niyo po, ang pinakamasayang buhay talaga is yung may alay mo yung buhay mo sa Panginoon. Magamit mo yung oras mo, yung lakas mo, yung energy mo, yung buong buhay mo sa Panginoon. That is the best life. Of course po, God bless people, materially, blessing, financial. Of course, pwede magamit natin yan sa Panginoon. No? Pero the best life is you offer your whole life to God. Amen ba? Gusto niyo bang ma-experience yung best life? Offer your life to God. Your time, your energy, your whole life, your mind, no? Your body. That is the best life. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Now, sometimes, we offer our life to God, pero ang tanong is, yung minsan, inalay mo na yung buhay mo sa Panginoon, pero minsan, nag-sway tayo, nanghihina tayo. Tama? That's why kailangan natin ng renewal every day. No? Renewal that sustains a surrender. Allowing God to change your
thinking. To change your thinking. Sinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon. Kaya nga po, warning po sa mga nag-youth camp na experience yung great joy, yung napakagandang experience sa buong buhay, hindi natin makakalimutan. No? Pero, kung pababayaan natin yan, ay pwedeng mawala. Kaya kailangan natin ng renewal of mind. Ang sabi ng Bible sa atin, ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, good, pleasing, and perfect will. Basahin natin sa Tagalog, mas maganda. No? Huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos ng magitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ang sabi ng Bible sa atin is, huwag daw nating tularan ang pag-uugali ng mundo. The reality po is, nabubuhay tayo dito sa mundo na ito, we copy the world talaga. Yung system ng mundo na ito, we copy. How we understand money, we copy the world. How we understand our body, our identity, we copy to the world. Kaya habang nabubuhay ka dito, ma-influensyahan ka talaga ng mundo eh. Kung paano mo titignan yung relationship, sa mundo yan, madami yan. Makita mo sa TV, sa social media, ganun yung ano. Kaya in fact, kung naalala niyo po, ginamit ko na to dating illustration, yung square watermelon. Di ba, ang hugis talaga ng watermelon ay bilog. Di ba? Pero sa Japan kasi is square. Para pag nilagay na sila sa ref, mas madami silang ilagay. No? Pero paano ba nangyayari yan? Bata pa lang, may nilalagay na sa square na box, no? At paglaki, magiging square na yan. Ganun po ang utak natin. Hinulma na ng mundo na ito. Hinulma na. No? Paano natin iniintindi ang mga bagay-bagay? Tama, kung ano yung mahalaga, kung ano yung tama, minsan nagkakagulo-gulo na dahil sa sistema ng mundo na ito. Pero, ang sabi ng Bible sa atin, ayan, huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundo ito, hayaan ninyong baguhin. No? Baguhin kayo ng Diyos sa magitan ng pagbabago ng iyong mga isip. Mga kapatid, okay lang naman yung umawit ka sa Diyos. Umiyak ka sa Panginoon. Naging emotional ka. No? Kasi sabi naman ng Bible, love the Lord with all of your heart. Okay yun, surrender. You cry out to God. Okay po yun. Pero ang transformation ay hindi lang doon sa mga ganung bagay. Ang sabi ng Bible sa atin, paano daw tayo magta-transform? At para malaman natin yung kalooban ng Diyos, kailangan natin ng pagbabago ng pag-iisip. At paano mababago yung ating pag-iisip? Sa mamagitan po ng salita ng Diyos. Pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, doon po nababago yung ating pag-iisip. Ang sabi ng John 17 verse 17, make them holy by your truths. Sa ibang translation po, sanctify them. Baguhin mo sila sa magitan ng katotohanan. Teach them your word, which is the word of God. Kaya, yun, basa tayo ng Bible, makinig tayo ng mga salita ng Panginoon, yun po ang magbabago ng ating pag-iisip. Kaya nga sa Romans, ang sabi sa Romans is, right thinking equals to right behaving. Tama yung pag-iisip mo, tama yung pamumuhay mo, tama yung pag-iisip mo, magiging tama yung iyong pamumuhay. Tama ba? Dati, masyado ka naniniwala sa mga pamahiin. No? Para ba, ang buhay mo, bawal na ganito, bawal ganito. Pero dahil nagbago yung buhay mo sa magitan ng salita ng Diyos, magitan ng katotohanan, is, yun po, madidiscern mo yung kalooban ng Panginoon. Amen? And you will live your best life. Okay? What is your best life? Is the will of God. Sabi diyan, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod para sa inyo, sa kanyang paningin.
Kaya, tanong po sa umaga na ito, pwede ba tayong yumuko? Pwede ba tayong yumuko? At pagbulayan natin yung mensahe po ng Panginoon. Bago po ako mag-end, habang nakayupo po tayo, I believe that the Holy Spirit is speaking to us, speaking to you this morning. Anong bahagi ng buhay mo ngayon ang hindi mo pa nasusurrender kay Lord? Meron ka ba bang bahagi ng buhay mo ngayon na hindi mo pa nasusurrender fully kay God? And that thing sometimes will hinder us, will push us back palayo sa Diyos kung nandyan pa rin yung mga bagay na yan. I don't know. God knows. At I believe, ipakita sa iyo ng Panginoon, ano ang mga bagay na hindi mo pa fully nasusurrender kay Lord. Marahil sa relationship, sa career, sa time, or hidden sin, I don't know. God knows. Talk to God and ask God, Lord, itong bagay na ito ay hindi ko pa fully nasusurrender sa inyo. And Lord, in view of God's mercy, Panginoon, dahil niligtas niyo po ako, Lord, pinatawad niyo po ako, Panginoon, idalay niyo po ang iyong buhay para sa akin. Lord, ngayon naman po, Panginoon, iaalay ko din po ang aking buhay sa inyo fully, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Lord, salamat po sa message na ito, sa umaga na ito. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mangusap po sa amin, sa aming buhay, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And now po, as we continue po, tayo po ay merong Communion Sunday. Habang pong piniprepare yung ating communion element, ay let us sing this song po, yung inaawit po natin dito.